Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang bioethics. Bakit ito mahalaga para sa ating kontemporaryong buhay at ano ang mga prinsipyong maaari nating gamiting gabay sa pagdesisyon sa mga usaping bioethical. Ano ang bioethics? Ang salitang bioethics ay halaw sa Griegong salita na bios, na ang kahulugan ay buhay, at ethos ng ibig sabihin ay customs. Pero si Fritz Jar noong 1926 ang lumikha ng salitang bioethics. Samantalang, ang Amerikanong biochemist na si Von Rensselaer Potter sa kanyang librong Bioethics: A Bridge to the Future ang nagbukas ng pananaw na ang bioethics ay nasa ilalim ng global ethics. Pero kung ang titignan lang natin ay ang mga salitang ugat kung saan nanggaling ang salitang bioethics, medyo mahirap maunawaan kung bakit ito ay may saysay sa ating pamumuhay ngayon. Kung kaya, tatlong bagay ang ating gagawin. Una, titignan natin kung papaanong ang bioethics ay ugnay sa filosofiya at pangalawa, ang historikal na batayan na nagsilbing impetus sa pagpapatibay at pagpapalawak ng bioethics sa ating panahon at pangatlo, ano ang mga prinsipyo na nakapailalim sa bioethics. Bioethics, ano ka nga ba? Magmula pa noong 2500 BC kung saan sinabi ng mga scholar na nagsimula ang pag-usbong at pagyabong ng kanluraning filosofiya, ang tanong na ano ang mabuting mabuhay, what is the good life, ay sinubukan ng linawin at sagutin. Sa katunayan, ang tanong na ito ay naging isa sa mga fundamental na palaisipan sa filosofiya. Marami at iba't ibang naging tugon sa katanungang ito para kay Socrates, ang patuloy na pagsusuri ng buhay, ang good life. Samantalang si Plato naman ay naniniwala na ang good life ay perpektong buhay dahil sa pagsasabuhay ng virtue o bertud. At si Aristotle naman ay nagsabi na ang good life ay ang buhay na maligaya dahil sa ito ay nakaangkla sa pagsasabuhay ng virtue. May malalim na pagkakaiba ang mga sagot ng mga ancient philosophers na di saklaw ng usapin sa ngayon. Ang mahalaga dito ay makita natin na matagal nang tanong ng tao kung ano ang magandang buhay at papaano siya magkakaroon nito. Sa ating panahon, parte ng pagkakaroon ng quality of life o magandang kalidad ng buhay ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit sa ating ding panahon, marami tayong kinakarap na mga suliraning pangkalusugan, kagaya ng HIV/AIDS, cancer, TB, COVID-19 at iba pa. At dahil dito, ang bioethics bilang isang disiplina ay mahalaga. Ito ay tinatag noong 1960. Bakit 1960? Tagal na pala. Dahil sa dekada na ito, maraming mga medikal at scientific na mga issue ang kinaharap ng global community. Halimbawa na lang, sa US, di nagbigay ng karampatang lunas ang mga doktor sa mga bagong silang na bata. Bakit? Dahil sila ay dineklara na not fit to survive. At itong naging dahilan ng kamatayan ng 44 na mga sanggol. Isa pang halimbawa, ang thalidomide scandal. Ang thalidomide noong 1950s at 60s ay gamot na ibinigay sa mga buntis na babae upang mabigyan ng solusyon ang kanilang nararanasan na pagsusuka. Subalit ang thalidomide ay may malubhang mapanganib na epekto sa mga fetus sa sinapupunan ng mga ina. At dito lumabas ang maraming kaso ng mga deformed babies. At sa mga halimbawang ito, ating makikita ang realidad ng pagkakaugnay-ugnay ng siyensya, medisina, teknolohiya, economics, politics, at iba pang aspeto ng ating makabagong buhay. Ang bioethics ay tinatag upang malayag ang mga etikal at moral na katanungan sa aspeto ng health life sciences kagaya ng ating mga halimbawa. At magmula pa sa simula, ang bioethics ay nag-iisposo ng transdisciplinary at interdisciplinary na approach sa pagharap sa mga bioethical na suliranin.
Kung kaya't iba't ibang disiplina, no? Kagaya ng filosofiya, relihiyon, law, sociology, nursing, at iba pa, ay naging bahagi ng mga bioethical na deliberasyon at kasama sila sa paglilinang ng mga patakaran para sa health life sciences. Sa ganitong anggulo, ang bioethics ay tugon. Tugon sa kinakaharap ng mga medical health dilemmas, sa mga ethical na issues sa ating panahon. Mga prinsipyo o principlism. Medyo mahirap bigkasin pa umanin. Noong 1970s, ang mga bioethicists ay naharap sa isang malaking katanungan o dilema sa kanilang paghahanap ng mga sagot sa mga bioethical na question. Ang iba ay nagsasabi na masyadong abstract sa mga moral theories, samantalang iba naman ay maglabas ng posisyon na kailangang mas praktikal na gabay upang makagawa ng mas akmang bioethical na panuntunan. Ang mga scholars na sila Tom Beauchamp at James Childress sa kanilang libro na Principles of Biomedical Ethics ay nagbigay ng 4 na prinsipyo na maaaring gamitin sa pagtingin sa mga bioethical na usapin. No? Ang 4 na prinsipyo ay ang mga sumusunod: paggalang sa autonomiya, non-maleficence, kabutihan o beneficence, at hustisya. Ito ang tinatawag nating principlism. Principlism. Maaring ang tanong natin ngayon ay, bakit principles? Bakit di natin ito tawaging mga moral theories? Ito ay tinatawag pa rin hanggang sa ngayon na principlism dahil sa ang mga ito ay maituturing na mid-level theories na kung saan ang kanilang pundasyon bilang prinsipyo ay nakabase sa isa pang mas malalim na teorya. Bilang paalala, di lamang principlism ang ginagamit sa bioethics. Marami pang iba. Ngunit ang principlism ay ang isa sa mga pangunahing bioethical frameworks na ating ginagamit sa ating panahon. Ang unang prinsipyo, paggalang sa autonomiya. Ang autonomiya ay isang kontrobersyal na konsepto sa filosofiya. Pero ang bahagi nito na binigyang diin nila Beauchamp at Childress para sa bioethics ay ang pananaw na ang autonomiya ay ang malaya at intensyonal na desisyon ng isang tao. At sa kanilang pagpili, kanilang nauunawaan ang desisyon at ang mga kaakibat na aksyon bunga ng kanilang pinili. Ang paggalang sa autonomiya ay may demand na dapat nating tanggapin ang malayang desisyon ng ibang tao at bigyan siya ng kalayaan na gawin ng aksyon na nararapat para sa kanyang desisyon. Kahit pa sa ating pananaw, ang desisyon ay isang malaking kabalintunaan. Ang prinsipyong ito ay direktang bumabangga sa paternalistic na attitude ng ibang mga healthcare providers. Bumabangga dahil sa ito ay nagdidemand na tanggapin ng mga doktor, nurses at iba pang healthcare providers ang desisyon ng isang competent na adult patient. Ganun din naman, isa pang bunga ng respeto at paggalang sa autonomiya ay ang pagkakaroon ng informed consent at malinaw na paglalahad ng mga importanteng detalye para makagawa ng isang malaya at informed desisyon tungkol sa nararapat na gawin para sa kondisyon at sarili ng pasyente. Ang pangalawang prinsipyo, non-maleficence, do no harm. Paborito ko ito. Ang pangalawang prinsipyo ay halaw sa sinaunang dictum primum non nocere. Above all, do no harm. Ito ay tinitignan na negatibo dahil ipinagbabawal ito ang paggawa ng anumang bagay na makasasama o makasasakit sa pasyente. Halimbawa, bawal pumatay ng pasyente. Sa Netflix, mayroong isang palabas na kung saan may isang nurse na pumapatay ng kanyang mga ICU patients. Ito ay mali, no? Sa ilalim ng non-maleficence. Pero sa isang banda, maaari nating tignan din ang prinsipyo ng non-maleficence sa isang positibong anggulo. At ito ay, kung wala din lang magagawa para tulungan ang isang tao, ang pinakamaliit nating magagawa para sa kanya
do no harm. Ang pangatlong prinsipyo, beneficence, do good. Ang prinsipyong ito ay liberal at malawak na binigyang kahulugan ni Beauchamp at Childress. Simple pero malalim ang hinihingi ng prinsipyong ito, gumawa ng mabuti. Sarap tumahimik para isipin ano nga bang mabuti, pero gumawa ng mabuti. Kung kaya ang mga healthcare providers ay may obligasyon na dapat nilang gawin ang anumang nararapat at tama para sa pasyente. At ang panghuling prinsipyo, hustisya, justice. Ang prinsipyong ito ay patungkol sa pananaw na ang mga institusyon ay dapat moral at nakaangkla sa aspeto ng hustisya ang distributive notion of justice. Ang distributive justice ay ang paniniwala na ang lipunan ay dapat gumawa ng paraan upang mailaan ng pantay sa lahat ng kanyang mamamayan ang yaman, resources, benepisyo at burden ng lipunan. Malaking diskurso ito at isang mahabang debate at usapin. Pero sa bioethics, ang prinsipyo ng hustisya ay tinitignan sa aspeto, katulad ng ating nasabi kanina, ng distributive justice. At dahil dito, isa sa mga iniesposo ng bioethics ay ang pagkakaroon ng pantay na access sa healthcare ng lahat ng mamamayan. Pantay na access. Maraming kritisismo ang principalism. Ang ilan sa mga ito ay masyadong abstract, overlapping consensus, pagkakaiba-iba ng pinangahawakang moral theories at ang patuloy na paghahanap ng balance sa apat na prinsipyo. Pero kahit pa masasabing may mga issue ang principalism, ito ay tinitignan na nananatiling isa sa mga malalakas na bioethical frameworks na patuloy na gagamitin sa bioethics lalong-lalo na sa US. Sana po ay may nakuha kayo sa ating usapin. Maraming salamat.